Nais mo bang alamin kung paano ang pag-unawa sa teksto gamit ang ating karanasan? Panoorin ang bidyong ito para malaman mo. Keep on watching to learn something. This is your teacher She, and welcome back to my channel. Before you proceed, please don't forget to hit the subscribe button, okay? Sa araw na ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pag-unawa sa kwento gamit ang karanasan. Sa ating pang-araw-araw na buhay ay nakaririnig tayo ng iba't ibang kwento. Maaaring ito ay kwento ni nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, o ng iyong guro at mga kaibigan. Sa pakikinig at pagbabasa ng teksto, mahalaga na atin itong nauunawaan. Bukod sa pagkilala sa mga tauhan sa kwento, maaari ring maiugnay ang mga pangyayaring ito sa ating sariling karanasan. Ngayon mga bata, basahin at unawain natin ang ating kwento na pinamagatang Kakaibang Baboy ni Kiel, akda ni Cristina T. Fangon. 8 taong gulang pa lamang si Kiel ay natutuhan na niyang mag-alaga ng isang baboy. Kakaiba ang baboy na alaga niya. Hindi ito lumalaki, hindi rin tumataba. Subalit ito ay bumibigat. Ito ay isang alkansya. Dito niya itinatabi ang sobra niyang pera. Tuwing hapon, pagkagaling sa paaralan, ay binibisita niya ang kanyang alkansyang baboy at hinuhulugan ito. Natutuwa siyang marinig ang tunog mula dito. Ang perang kanyang naiipon ay inilalaan niya para sa kaarawan ng kanyang ina. Lumipas ang mga araw. Sumapit na ang kaarawan ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang baboy. Inalog-alog niya hanggang sa makuha ang lahat ng laman nito. Tinapik-tapik niya ito at sinabi, "Pangako, pabibigatin kitang muli." Nakalabas ng ngumiti si Kiel at bumili ng isang pulang blusa kasama ang kanyang kuya Clarence. Ngayon mga bata, ating suriin. Mayroon tayong mga karanasan na maihahalin tulad sa ating nabasang kwento. Marunong ka rin bang mag-ipon? Maaaring ang sitwasyon na iyong nabasa ay nangyari sa iyo. Tara, balikan natin ang ating kwento sa pagsagot sa mga tanong. Sagutan ang sumusunod na mga tanong tungkol sa binasang kwento. I-comment ang letra ng iyong sagot. Number 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Clarence, B. Nanay, C. Kiel. Very good. C. Kiel. Number 2. Totoo bang baboy ang alaga ni Kiel? A. Opo. B. Hindi po. C. Ewan ko po. Very good. B. Hindi po. Number 3. Sa palagay mo, saan kinukuha ni Kiel ang ipinanghuhulog niya sa kanyang alkansyang baboy? A. Pinupulot sa daan. B. Hinihingi sa nanay. C. Sobra sa kanyang baon. Very good. C. Sobra sa kanyang baon.
Number 4. Ano ang alaga ni Kiel? A. Alkansyang aso. B. Alkansyang baboy. C. Alkansyang manok. Letter B. Alkansyang baboy. Very good. Number 5. Anong katangian ni Kiel ang ipinakita sa kwento? A. Masayahin. B. Magastos. C. Mapag-ipon. Very good. C. Mapag-ipon. Number 6. Paano mo nasagot ang mga tanong sa bilang 1 hanggang 4? A. Hinulaan ko po ang sagot. B. Binasa at inunawa ko ang kwento. C. Nagpaturo po ako ng sagot sa nakatatanda. Very good. B. Binasa at inunawa ko ang kwento. Number 7. Alin sa mga sumusunod ang maaari mong gawin upang higit mong maunawaan ang tekstong nabasa o napakinggan? A. Iugnay ito sa iyong sariling karanasan. B. Basta basahin lamang ang kwento. C. Palaging umasa na ipaliliwanag ito sa iyo ng iba. Very good. Letter A. Iugnay ito sa iyong sariling karanasan. Isa-isip ninyo mga bata ang paggamit sa iyong mga karanasan o nauna mong kaalaman sa pagbasa o pakikinig sa isang teksto ay magandang gawi. Mahalaga ang pag-uugnay ng iyong karanasan sa teksto upang higit itong maunawaan. Ito man ay tula, kwento, simpleng pangungusap o talata. Dapat ito ay nababasa mo ng may pangunawa. Ang wastong pagsagot sa mga tanong tungkol sa teksto ay nagpapatunay ng pag-unawa dito. At ngayon mga bata, subukin natin ang inyong natutuhan. Makinig sa babasahing kwento at sagutan ang sumusunod na tanong. I-comment ang inyong sagot. Mahusay na kamay. Akda ni Christina T. Fangon. Hilig ni Jowen ang gumuhit. Gumuguhit siya ng puno, tao, hayop, at kung ano-ano pang nakikita niya sa kanyang paligid. Batid niyang magaling siya. Sa mga paligsahan, siya ay laging nangunguna. Gayunman, lagi niyang sinasanay ang kaniyang kakayahan dahil lagi niyang naaalala ang sinasabi ng kanyang ina. Kung hindi mo pauunlarin ang iyong talento, ay mawawala iyan sa iyo. Sa tuwing naiisip niya, lalo niyang pinaguhusay ang kanyang ginagawa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Maaari mong i-post ang video upang mabasa mo ang mga tanong. Nakakuha ka ba ng perfect score? Paki-comment naman sa baba o. Thanks for learning with me. Subscribe to my channel for more educational videos. God bless us all. Bye!